Sure. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ito. So, kilala nyo naman na yung, ako sigurado na ako, na yung gumawa ng pulboronic video laban kay PBBM na isang deepfake ay eto hong engot na baklang kalbong ito. Ngayon, meron po siyang nakaiyutan. Diretso na. Meron siyang nakaiyutan na yun yung katabi niyang matangkad at mahaba daw ang kargada. Kaya tinawag niyang Mr. Tubig. Ngayon, yung deepfake na ginawa niyang ito, yan, ay itinuturo niya si PBBM daw yun. Yung tumbong niyang dinugo, itinuturo niya si PBBM. Anak ng potya. Sa video pa nga lang, sabi niyo, napakadilim eh. Tapos nakakita pa kayo ng dugo, kung di ba naman kayo mga hunghang na nagpapaniwala sa kanya. Itong taong ito po ay wanted po sa Cebu dahil meron itong kaso. Ngayon, basag siya dito kay OG Diaz. Kung inyong maalala, pagkatapos kasi nito, itong video niya na nilabas na yan, so hindi po totoo na na-mass report yan, kaya yan ay na-delete ng FB. Maging sa YouTube man po, na-delete din yung doon sa dalawang channel ko, yung survey channel at yung sa kapatid ko, yung Kois TV. Yung kung saan na-play ko yung video na yon. Na-delete po yun ng YouTube. Ako, binura ko na lang din, baka madamay pa. Ang FB, binura din yon. Bakit po? Kasi sexually explicit, yung ganon, or nudity. Yun po yung dahilan sa kanilang automated detection. Hindi po totoo na yun ay pinadelete ng administration. At katulad ng ginawa ni Maharlika dati na matapos mag-akusa kay PBBM, nagdadrama na may magpapatsugi sa kanya at dinaan pa niya na siya po ay nagpa-blatter na ang ulol. Nagpa-blatter as if naman na yung blatter may bearing. Di ba? So, ganun po, nagngangaw-ngaw ito nung nakarang araw na kesyo nanganganib ang kanyang buhay. Anak ng potya. Ngayon, sabi naman ito ni OG Diaz doon, ito yung gumawa ng deepfake na video. Scandal kay PBBM. I don't know what to do. Nasa panganib daw ang buhay niya. Di ibulgar mo na kung sinong nag-utos at nagbayad sa'yo para gawin yon. Di ba tama lang? Kung mamamatay ka na lang din sana, di ba? Bakit hindi pa ngayon? Ba't hindi mo pa ibulgar kung sino yung nasa likod? Pero ako tingin ko alam na natin yun lahat, no need na eh. Di ba? Kung sino yung nasa likod. Sino ba nasa likod ni Maharlika? Ang lalakas ng loob kasi nilang mambaboy ng tao, yung kanilang, sabi nga, yung ginagawa nilang kabaklaan na mismo sa mata ng Panginoong Diyos ay tinuturing na karumal-dumal, pinapasa nila sa ibang tao. Bakit hindi siya umuwi ng Pilipinas at dito niya yan panindigan kung talagang totoo at dito siya maghamon ng forensic examination ng video na yon? Yun ang gusto niyang mangyari eh. Di ba? Palawigin to the point na magkaroon pa ng Senate inquiry, yung tipong ganun as if naman ay pupunta siya ng Pilipinas. Di ba? Pareho sila ni Maharlikang bangag. So, ito yung nakita ko ng kaso. Una, hinanap ko yung pangalan niya na Dean Chase. So, nakita ko tuloy yung pangalan niya. Siya pala si Michael Cano. Itong bading na to. Tapos, may kaso rin pala siya noong April 2022. Sabi rito Michael Cano, also known as Dean Chase on Facebook, posts a video in response to Governor Gwendolyn Garcia's decision to sue him and another netizen for cyber libel. Diba? Ang lakas ng loob manira ng tao, gumamit ng mga mga deep fake videos. Kasi kaya po madali sa kanya yan, bukod sa nasa Amerika siya, trabaho niya yung related dyan yung trabaho niya eh.
Kaya ang inaabang, naalala ko yung sinabi ni Maharlika noon eh. Bago ito ha, ilang buwan bago ito. Sabi niya, manda kayo. Hintay-hintay lang kayo, mga palangga. Ah, Parating na ang recording. Sabi ko ng pucha, bakit recording lang? 'Di ba? O ano ba yung recording ng audio recording? But hindi pa yung video para malinaw. Yun pala, video pala ang kanilang tinutukoy. At yun nga yung latest na nilabas nito na ang ibig niya sabihin doon ay nagpapatsupa si PBBM sa bata. Kaya kung mapansin yung video, may makikita kayong noo ng bata. Yun ang gusto niyang i-portray doon. Oh. Tapos, meron ding katsok-tsakan si PBBM, yun nga yung baklang matangkad ng katabi niya na nagpadugo ng tumbong niya, yung tinatawag niyang masyadong malaki, too big. Okay, tinatawag niyan Mr. Too Big. Yun yun. May mga kababuyan nila, naiisip nila ng ganon. Mga ganyang klaseng tao lang ang makakagawa nun eh. Mga katulad nila ni Maharlikang nagpunta ng Amerika, puhunan ang puday. Ang puday. Si Maharlika lang pinapatungkulan ko nun ha. Di ba? Sabi rito ha, Cebu, Philippines and Gwendolyn Garcia, through her private legal team, has filed 10 counts of criminal complaints for cyber libel before the NBI and against 2 netizens. So dito, sabi ki Attorney Abisado, one of Garcia's counsel said, they recommended the prosecution of Michael Cano, also known as Dean Chase, and Efren Omayan, also known as Dong Efren, for violating 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Diba? Sanay sa ganyang gawain. So, may credibility pa ba? Yes! May credibility sa mata ng mga DDS. Diba? Sabi niya, all these lies, we want to punish and hold responsible itong si Michael Cano and Efren Omayan. Sabi niya. One of the Cano's posts included a screenshot of a message thread allegedly exposing years of corruption involving the governor. Yung mga, di ba gagawa sila ng mga chat messages, mga ganon. Doon nga sa House hearing, naipakita nila Bryce Hernandez na in just less than a minute, kayang-kayang yung dalawang cellphone magiging magka-textmate na. Pati yung petsa, pati yung pinaka detalye ng picture, kayang-kayang burahin at lagyan ng bago. Di ba? So, ganun ang expertise din ito. Nito ni Calvo. The individual behind the message is not only connected to a reputable business entity here in Cebu, bayaran si Cano, but also went the extra mile to prove the legitimacy of their claims. Among the claims shared online was an allegation that Garcia's family had amassed unexplained wealth. And the post alleged that her child now owns 2 airplanes and that the family possesses a luxury yacht worth $10 million. Well, the accusations included claims that the governor collects 300 per cubic meter of sand and gravel for personal gain. This guided the official government fees, and the post also alleged Garcia receives 40% kickbacks or SOP from every infrastructure project in the province. Putrigis na yan. Puro malisyoso. Masa cyber libel ka talaga. Diba? Yan, ganyan ho kawalang hiya itong tao na ito. Tapos ngayon, nagngangangaw siya rito kay OG Diaz dahil sinabi ni OG Diaz na yung video, it was a deep fake. Kaya sabi niya, anong credential meron ka para sabihin mo yan? Meron ka bang credential? Ako, may credential. Kalbo, hindi kinakailangan ng credential para malaman ng tao. Di ba? Halatang-halata, itsura pa lang hindi naman mukhang si PBBM yan eh. Ang layo eh. Di ba?
At saka kung gagawa lang din ng sex video, ba't kailangan napakadilim pa? Oh, ba't ganun kailangan diliman pa nila? 'Di ba? At sinasabi nila, ito sa night vision. Hindi ganyan ang night vision. Ang night vision kulay green lahat yung mga black na nakikita diyan. Kaya magiging malinaw. Hmm, Tay nako. Anong gagawin sa dilim ano? Magkakapaan. Ay nako talaga naman. Ang mga kalaban ni PBBM ano. Magulo na yung personalidad sa buhay, hindi makilala kung siya ba ay lalaki o babae. At yung mga kababuyan na ginagawa niya sa katawan nila, na karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Remember the Sodom at Gomorrah. 'Di ba? Ipapasa nila sa ibang tao. Hmm. Baka nga sila ni Maharlika gumagawa ng ganong kababuyan eh. 'Di ba? Totoo 'yan. Palpak eh. Okay.